Okay, meron tayo ritong Condura. Condura Freezer Inverter. So, itong ating ngayong gagawin sa ngayon So, ito. Okay. Condura Inverter Freezer. So, ano na raw to? Hindi raw lumalamig. So, check upin pa natin to. Ito, dinala sa atin Dinala sa atin ng ating customer dito sa ating munting shop na naman. Okay? So, subaybayan nyo lang kung paano mag-check up ng inverter freezer. Okay mga kamaster, no? So, nandito na tayo sa likod ng refrigerator. Ay, ng freezer, freezer. Condura freezer inverter, okay? So, ito na. So, check ka. Actually, na-check up ko na siya. Na-check up ko, hindi ko lang na video na kasi, napakahirap kasi na mag-isa, no? So, na-check up ko na siya. Na-check up ko na ang kanyang resistance. Itong ano niya, compressor. So, pare-pares naman ang kanyang resistance. So, ibig sabihin walang problema sa kanyang windings. Also, syempre, wala rin siyang ground. Siguro naman, alam niyo naman 'yon mga kamaster, kung paano mag-check up ng inverter compressor. So, di ba? So, so far wala naman problema tong compressor. So, equal ang kanyang resistance. Pare-pares lang. And also, ngayon, ang gagawin natin ngayon ay mag-test run tayo ngayon. So, ayan, pinutol ko na ang kanyang service line. Pinutol ko na ang kanyang discharge line. So, actually, wala siyang preyon hindi, wala siyang refrigerant sa loob. So, nung pinutol ko itong service line niya, wala siyang sumingaw na refrigerant. So, ibig sabihin, ang problema niya ay walang refrigerant. Isa na yun sa nakita natin na walang refrigerant. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, patatakbuhin na natin. So, na-check up na natin ang compressor ng kanyang inverter board. Ito inverter board. Okay naman siya. So, wala naman siyang tama. Wala rin tamang winding. So, wala rin ground. So, okay. So, patatakbuhin na natin siya ngayon. Okay. Test run na natin kung aandar ba talaga. Ito na mga guys So, dapat naka-ready kagad, nakatutok kagad ang inyong clamp meter Yan Dito natin isasaksak yan. Yan. Okay. Diyan natin isasaksak tong cordon ng freezer. Okay. So, saksak na natin para magkaalaman na kung umaandar nga ba talaga ang ang kanyang compressor. Ayan Yun. So, taas baba ang kanyang amperahe. So ibig sabihin yan, gusto niya umandar ang compressor pero ayaw. So alams na. So, tapos tingnan natin to. Walang ugong. Hindi siya umaandar ito yung discharge Wala siyang singaw. Hindi siya umaandar mga kamaster. Yun, kita na, alams na kung anong problema, di ba mga kamaster? Very simple lang kung paano mag-check up ng inverter freezer Yan, diyan Embraco BESC 13C ang kanyang modelo. Freezer siya natin. Patay sindi siya talaga mga kamaster. So pag ganyan mga kamaster ang problema niyan ay ang compressor na. So dalawa lang problema niya. So nakita natin wala siyang refrigerant. And also yung pinatakbo na natin siya, yan nakasaksak na siya. So ibig sabihin hindi na rin umandar ang compressor niya. Ayan wala Wala siya. Talagang tahimik siya. Tulog. Wala. Okay. So sureball na to, compressor na ang problema. So papalitan na to. Okay? Papalitan na yan mga kamaster. Okay mga kamaster, ayan so tignan nyo na napaklas na natin ang lumang compressor. Ayan, napaklas na natin. So ang gagawin natin next step ay maglilik test tayo ngayon. Maglilik test tayo pero separate bubukod natin na ilik test ang condenser at ang low side niya yung freezer. Okay? So step by step tayo mga guys, mga kamaster.
Okay, para talagang makita natin kung saan ang kung saan banda ang leak. Hindi yung basta yung ikakabit lang natin, magkakabit lang tayo ng compressor. So, hindi tama yon. Kailangan, bago natin ikabit ang bagong compressor, ililik test natin para sure ball. So, huwag kayo magmamadali kasi yung sa ibang mga gumagawa dyan, nagmamadali, kinakabit kaagad ang compressor Mga mukha silang pera Gusto nila magkapera kaagad. So sa pasensya na karamihan talaga sa mga gumagawa mga mukhang pera. Hindi nila inaayos ang kanilang trabaho. Basta may kabit ang compressor, hindi na nagre-reprocess, kumbaga kabit lang ang kabit para madali nilang matapos yung trabaho at magkapera sila. Ganon ang mga iba, hindi naman sa lahat So para sa mga customer to at sa mga technician din So okay. Huwag kaya sa sa totoo lang ito kailangan maging pulido tayo, maging tapat tayo sa customer natin. Okay? So ngayon ililigtas natin siya. Okay? Okay mga guys, ito ito na natin na paghiwalay na natin, na separate na natin. So ito itong tubo na to galing to sa compressor Nakakabit na sa compressor to. Discharge line. Okay, discharge line to. Yan, discharge line. Okay? Para ito tutorial nga to sa mga baguhan lang to Pwede rin sa lumang technician. Para mamulat ang inyong mga utak. Okay? Ito mga guys, ito dito natin kakabitan dito ng access valve. Ang pinakadulo niya itong filter dryer na to. Yan, so iano natin to. Isilyado natin to mga guys Itong unahan na tubo na to, ang dulo niyan ito. Ayan So isisilyado natin to. Kumbaga separate leak test. Okay? Ayan Diretso natin para madaling hinangin. Okay? Yun. Okay. So lalagyan na natin ng access valve to. Ito sasarado, hinangan natin. Okay? Sa lang to ililik test natin lang to, sa condenser lang. Okay? Okay mga kamaster, so ito tignan nyo, nalagyan ko na ng access valve. So nahinang na rin siya nahinang na. Ayan kitang-kita naman nahinang. So ito yung galing sa compressor. So ito yung dulo na, papunta na sa evaporator. Nakahinang na rin siya. Ayan, nakahinang na rin. So papasukan na natin ng nitrogen dyan Ililigtas na natin, ibababad natin para malaman kung saan talaga ang leak niya. Okay? Okay mga guys, so mga kamaster ito na naman. Ipapakita ko na naman sa inyo ang aking modified nitrogen. Compressor lang to mga kamaster Pero pwede na. Pwede na siya maging nitrogen. Tingnan niyo naman nakasaksak na siya. Yan may pressure. So ito yung gagawin natin gagawin natin nitrogen. Okay, ipapasok natin to diyan. Okay, so panoorin niyo lang. So matagal ko nang ginagawa to mga kamaster Ito papasok natin dyan. Siyempre sa discharge. Then itong dilaw na to, pumunta dito. Ayan. Siyempre bubuksan natin itong discharge sa gauge. So ito, tingnan naman Ayun, habang inaano ko, yun. Tinatakpan ko yung hose. Dito nyo. Ayan So na natin to, ililik test na. Papasukan na natin ng nitrogen, modified nitrogen. Tingnan nyo, ayan, condenser lang yan, leak test. Kumbaga, separate. So, tingnan nyo mga kamaster. Unti-unti nang tumataas siya. Tingnan nyo, yan, ang bilis Parang nitrogen mga kamaster. So, another technique na naman to kay Kamaster. Kay Master JM, okay? Kailangan papasukin natin ng 250 para, lumabas lahat ng, leak. 300 pwede na yan. Okay? So, ayan pasok na sa 300 natin, bubunutin na natin. Yun na. Okay, yan sasarado na natin siyempre. Yun, sarado na siya. So, hintayin natin to Yan. So, may nakukuha tayong 300. Ano yan mga guys? Alam nyo na 300 plus, teka. 325, 30. 330 mga guys So nakababad na ang condenser ng 300. Basta 325 to 330
30. So hintayin natin na ibabad natin kahit mga 3 oras, 4 oras. Kung maaari ay mas matagal pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magmamadali, okay? Para sure po lang trabaho, ha? Okay, huwag kayong magmamadali, huwag kayong magwing mukhang pera. Okay, mga master. Pag yan bumaba, siyempre, ibig sabihin may leak tong condenser. Ito, siyempre. Okay, understood na yun. Alams na. Okay, obserban pa natin. Hintay tayo ng mga 2 oras, 3 oras. Okay mga kamaster, no? Ito yung ano ha. Ito na yung compressor na brand new na ikakabit natin ha. Yan o, Comtech compressor. World Spread Aftermarket Network. Kaya na, ano to ha, mga kamaster, 1/4 horsepower. Hindi siya 1/3. Okay kamaster, kung akalain nyo ay 1/3 horsepower, ay hindi. Kasi maliit lang naman na ano yan, na freezer. So ang kinakabit yan ay 1/4 horsepower lang. Okay? Yan. Okay? Yan. Brand new. Okay? Brand new compressor ha. So ito yung ano natin, ikakabit natin ha mga kamaster. Okay mga guys, oh, mga kamaster, ito kompleto ha. Meron mga rubber mounting, kompleto sa rubber mounting siya. Okay, rubber mounting. Yan, bubuksan na natin. Ito na mga kamaster, oh. Ito na yung brand new compressor na ikakabit natin diyan sa upright freezer na inverter. Ay siya nga pala mga kamaster. Ang ikakabit natin pala ay hindi na siya inverter ha. So hindi na siya inverter. Mag-ano na tayo? Iko-convert na natin ng non-inverter na compressor. Ito 1/4 horsepower to. Ito yung luma ah. Ito kung papakita ko sa inyo. Oops. Ito yung luma ah. Imbraco ah. Imbraco na sa upright freezer, ito yun. So ikakabit natin ngayon ay ang non-inverter na compressor. Okay, magmo-modify tayo. At modified o tinatawag na conversion, okay? Pwede naman 'yon basta nasa tama ang ating proseso. Okay, tuturo ko sa inyo mamaya kung paano magkabit ang walang back jab na conversion. Okay, mga kamaster. Brand new. Oh, brand new. Okay? So matibay itong compressor na to kasi meron capacitor oh. Yan, matibay sa low voltage. Lalong-lalo sa mga lugar na mahina ang kuryente. Ito ang bibili nyo. Ito ganito, Comtech. Ito. Yan. Comtech compressor, malakas yan. Hindi siya Matsushita, hindi siya Panasonic. So ito kasi subok ko na to eh. Even na itong compressor na to kahit low voltage siya sa inyong lugar, lalong-lalo na sa mga probinsya, i-aandar pa rin to kasi sinusuporta ng compressor ay ng capacitor. So okay, another tip to kay Master JM, okay? Ayan, okay? So alam niyo na, conversion to, non-inverter. Ito yung tatalpak natin ngayon. Okay mga kamaster, no? After 3 hours natin binalikan uli itong ating ginagawang compressor ito. So babalikan natin kung bumaba ang kanyang pressure dito sa high side niya. Ayun, kitang-kita ang ebidensya mga kamaster Bumaba siya, naging 300 na lang oh. Naging 300 na lang siya. Kanina nasa 330 yan nandito. Yan, nasa 330. So ngayon 300. Ngayon bumaba siya ng 300 na lang after 3 hours. So alams na mga kamaster, mga guys, kung saan meron leak. So ibig sabihin may leak sa high side niya. High side, okay? Dito high side niya. Kasi itong tubo na to may pumasok pa yan doon sa loob. Kitigan nyo Ayan o. Yan o, pumasok yan sa loob. Yan. So dyan, sure ball yan, dyan may leak yan. Yung tubo na umikot sa body niya, sa katawan niya. So anong gagawin natin dyan ay ano na natin yan.
ipapatay na natin yan. Hindi na natin padadaanin ng ano yan, ang refrigerant. So ano na natin, modify na natin yan. Okay? Okay guys, no? So bago ang lahat-lahat siyempre bago tayo magkabit ng ano, ng bagong compressor. So ipa-flashing muna natin. Lilinisan muna natin ang 141B. 141B mga guys ha. 141B ito. Yan. Ito lilinisin natin ang condenser. So meron tayong pang flashing. Ito. At meron dito yung nitrogen. Modified nitrogen. Okay, so ipa-flashing natin. Okay. Yun, nice na. Yun, oo nga pala. Yun, kailangan nakaano siya. Okay mga guys ha. Ito na. So kakabit na natin to ha. Yung 141B. Okay. O titignan nyo naman. So, paano ito ha. So, yan ha. Dito natin tututok sa ating modified nitrogen. Okay. So, dito. Yun, pasok na mga master. Okay. Yun, ready na. Okay. Okay na master, naka-ready na. Ready to fight na. So ito yung saksakan niya. Ito yung saksakan niya. Ito. Mamaya sasaksak natin. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-flashing ng 141B. Ito yan, nakakabit na. Op. Pumunta ron. Pumunta doon sa canister. Ito may laman na to. May laman ng 141B yan ha. 141B. Then papasok siya doon. Papasok naman siya doon sa condenser. Yan, pasok sa condenser. Ito. Yan. Dito lalabas yan mga kamaster. Ha? So, okay, umpisa na natin. Ibugahan na natin ang 141B. Okay guys, to sasaksak na natin ha. Sasaksak na natin sa ilong. Ito na. Sa mga lalong-lalo na sa mga baguhan dyan, mga master ha. Okay. Ito na, sasaksak ko na. Yun! Ayan na. Tingnan nyo, yun. Ayun, lumabas o, tingnan nyo. Yun, linis na linis. Yan, okay. Yun. Okay, tanggal ang latak mga master. Yun. Sigurado yan, tuyo na yan mga master. Okay, another technique kay Master J. So, sa lalong-lalo na sa mga baguhan dyan subaybayan nyo lang hanggang sa matapos to. Siyempre, konting flashing na ganyan, no? Para naman matanggal pa yung mga ibang latak. Yun, ang ganda mga master. So, yun, malinis na yan, tuyong-tuyo mga master. So, wala na yung dating R600 kasi R600 to R600 ang refrigerant, dati inverter to. Ngayon i-modified nga natin ng non-inverter na. Okay? Kasi ngayon ng may-ari nagtitipid. So, mahal daw yung inverter na compressor. So, pwede raw gawin na na non-inverter. Oo, pwede naman. Nasa tamang proseso. Okay, ito kaya kakabit natin ay non-inverter na. Ayan, papatuyuin na natin. Ayan, ganito pag flashing okay na, tuyong-tuyo na siya. Master. Okay mga guys, so ito na yung yung final na ginagawa natin. Pero hindi naman final Naikabit ko na yung compressor, mga linya. So papakita ko lang sa inyo mga guys. So ito, naikabit na rin ang compressor. Ito, yan nahihinang na rin. Nahinang na, bagong compressor, brand new. Okay, nahinang ko na rin. Nalinyahan ko na rin. So, doon, pupunta yun doon. Whoop, okay. May bagong filter na rin, So, nilagyan ko ng access valve dito Itong mahaba na to, ipuputulin ko naman to.
Kumbaga, i-monitor ko lang habang umaandar kung ilan ang discharge pressure niya na. Okay, so kakabit na lang to. Itong final stage na, kakabit na lang to. So bago na maikabit to, kailangan linisin muna natin ang flow, itong capillary. Ito. Lilinisin natin ang flow, okay? Bago natin isalpak na ganoon. Okay? Ayan, bumaba no mga guys. Baka iba na maisipin yung mga guys ha. Palabas pasok na oh. Okay. Sige, papahigupin natin ang flow to para siguradong walang bara. Itong capillary, okay? So ito na mga guys papahigop na natin tong flow. Itong flow na to, papahigop natin siya diyan sa capillary. So sa ngayon maandar tong compressor sinaksak ko na. So para humigop siya, okay? So ito, papahigop na natin mga guys. Sa ganun ito. Ganito lang Yun. Hintayin natin mawala hanggang sa na siya. Okay, ayun na, lakas humigop Ang lakas uminom. Grabe Wow. Lakas umigop, di ba? Yun, ubos na. Yun, okay na. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na. So, pasok na sa loob yun. Yung flow na yun. So, pwede na nating hinangin to dyan para final na. Yan, okay? Tutok na natin to dyan. So, kaya nilagay yung flow na yon para masiguro natin na walang barado yung capillary. Tignan nyo naman walang bara. Ang lakas uminom, parang yung manginginom ng alak. Ang lakas uminom. Sige, wala nang bara yun, lakas lakas uminom. Sige, okay, natin, dudukong na natin. Okay na guys so ansilyado na, nahihinang na nahinang na mga guys. So ready to vacuum na. Pero bago tayo mag-vacuum, mag-leak test ulit tayo para sure ball na walang backjump, na walang leak. Tingnan nakasilyado na lahat. May takip na rin to. So, i-leak test nga natin So, yan. Okay. Silyado na lahat. I-leak test natin yung mga hinang natin. Kasi, huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Sigurado. Yung sometimes sigurado, English Basta't minsan, sa paghihinang natin medyo hilaw or medyo talagang sumasablay. So kailangan i-leak test pa rin natin. Okay, para sure ball talaga. Ang mahalaga dyan ay ang importante mga guys. Ay mali. Ang mahalaga dyan na silyado na. So 5 final na yan. So 4 vacuum na yan. Pero bago natin vacuumin, natin, leak test natin Ibabad natin kahit 1 oras o 2 oras. Okay? Okay guys, so nakakarga na Kinargahan ko na ng nitrogen, modified nitrogen. Alam niyo na kung anong gamit ko Yung compressor lang. Tingnan nyo, meron pressure siya na high pressure siya. Nasa 120 PSI So nakababad siya ngayon sa high pressure air. Okay, hintayin natin. Maghintay tayo ng kahit 1 oras, 2 oras. Para malaman natin kung may leak pa. Pero sure ball na to Sure ball na wala nang leak to. Kasi ang leak talaga nito ay nasa high side niya. So binaypass na natin, tinanggal na natin yung tubo. Ayun Yan pinatay na natin yan. Yung tubong umikot sa katawan niya, wala na. So binaypass na natin. So ito na nangyari. Ito. Okay, so okay na siya. So final na to. Final leak test na to mga master So hintayin natin mga after lunch. Siguro pwede na siyang vacuumin. Okay, kasi ngayon alas 10. Alas 10 na. So babad mga alauna siguro, mga 3 oras na nakababad at hindi bumaba siya sa 120 PSI. Okay na yun, wala na siyang leak. Okay, hintay pa tayo. Okay mga master, so ito binalikan natin ulit itong after 3 hours. So ito, titignan natin. Woy, 120 PSI pa rin mga master. So okay na to, sure ball to after 3 hours na nakababad ng high pressure air. So okay na, sure ball na to, wala nang leak. So magba-vacuum na tayo Okay, so babacuumin na natin mga master. Ito na mga kamaster So binabacuum na natin siya Tingnan nyo nakabacuum na siya. So ito binabacuum natin pati sabay-sabayan na sila. Ang low side nakatutok ang hose sa vacuum. Ang discharge line nakatutok din para sa vacuum. So sabayan na lahat sila. Naka-open.
So sabay silang nagba-vacuum low side at high side. So para sigurado, para sure ball na walang mga masamang hangin, pumakabag, tawag doon, kabag sa loob ng system. Sure ballan yan. Kailangan sabay sila, low side at high side na iba-vacuum para sure ball na walang hangin. Okay mga guys ha. So tip lang to sa inyo, mga lalong-lalo na sa mga baguhan. So ito walang vacuum to. Sure ball. Okay? Ayan na. So hintayin natin, siguro mga 1 hour. Babacuumin natin ng 1 oras yan. Okay? Okay mga guys, so ano na tayo? Nasa proseso na tayo ng pagkakarga ng refrigerant. Okay? So bago natin karga ng refrigerant, so lalagyan mo natin ng flow. Ito flow. Yun, ito flow. Yan, dito natin ilalagay ang flow. Yan, hanggang sa mapuno na siya. Yun. Okay. Ganito lang paglalagay ng flow sa mga silyado na. Okay. Okay. So pag puno na siya, makikita nyo naman makikita na puno na Okay, so lagyan na natin. Yun. Okay na. So, okay. Siyempre, yan, okay na. Then, bubuksan na natin itong refrigerant. Okay, bubuksan na natin, papasukin na natin yung refrigerant sa loob ng system. Yo! Nice na. So, siyempre, papasingawin muna natin yung masamang hangin. Yo! Nice na. Doon pasok. Yo! Pasok na. Pasok na sa loob. Pasok na sa loob ang refrigerant. Okay, so, binibigyan na natin ng initial charge to. Mga kamaster. Initial charge. 134A siya. Conversion na ngayon. Dati R600. Ngayon 134A na. Okay. Ayan na, may initial charge na. Okay mga guys, no? So ito na meron ng initial charge. Tingnan nyo sa high side and low side. O sige, sasaksak na natin. Saksak na natin. Okay, ito So sasaksak na natin siya. Ayan, para malaman na. Okay, so okay na. Ayan na. Yun! Ayan na. Ayan na. Yan na, unti nang bumababa Ayan na. Ayan na. Unti na. Ayan na siya. So, obserbahan, wag muna natin kargahan. Obserbahan lang muna natin. Okay mga guys. Ayan Ayan unti na siyang bumababa. Maandar siya. Maandar na ang compressor niya. Ito, ayan. $250. Normal lang yan mga guys, 250. Kasi unang andar lang yan Unang andar. Okay. Tataas pa yan. Bababa lang yan pag nag-ice na ang lahat ng pag bababa lang yan pag nag-yelo na yung lahat ng plate niya. 'Di ba? Upright freezer to. So mag-yelo yan. Pag nag-yelo na 'yon, so bababa na to. Itong high side niya. Kaya obserba lang natin mga guys Sa ngayon guys so patuloy pa natin inoobserbahan hindi muna tayo nagkarga. Hindi muna tayo nagkarga ng refrigerant So tignan nyo tignan nyo ang kanyang karga. Okay, so maganda na. May nakukuha tayong
10 PSI, ang discharge niya ay 250 PSI. So maganda ang superheat niya mga guys, mga kamaster. So maganda ang pagkaka-reprocess natin ha. Maganda ang ating pagkaka-vacuum mo. 250 lang oh. So bababa pa yan. Bababa pa ito mga kamaster. Once na nag-yellow na lahat ng plate niya ay bababa pa yan. Hanggang 150 yan. Magiging normal yan. Okay? So ang may nakukuha tayo ang pirahe na 1.30, okay? So okay na, magandang pangitain yan ha, mga guys, mga kamaster. So obserbahan lang muna natin to guys ha. Huwag muna tayo magkakarga. Okay, meron pang mayroon pang si Doggy. So tingnan niyo muna ha, papakita ko sa inyo yung ginawa ko ha. Ayan yun tingnan niyo, nakatutok ang discharge Ayan nakatutok ang discharge. Okay? Kaya na-monitor natin ang discharge niya. So mahalaga to mahalaga na nakatutok tayo sa low side at high side. Okay? So mainit mainit siya. Mainit ang filter na dapat talaga mainit naman talaga. Ang ganda ng superheat niya. Mainit ang capillary mainit. Mamaya tututukan natin ng thermometer yan ha. Kamay-kamay lang muna mamaya. Nandun sa cabinet ko nandun sa cabinet kong yung thermometer. Maganda ang init Talaga sigurado to. Walang back job. Tingnan nyo kung paano ako ginawa. Parang discharge sa compressor. Umikot na ganoon. Then umikot papunta roon. Pumunta roon. Yan, okay. Yan ang mga tirada ni Master GM, okay. Okay. So maganda na. Tingnan natin. Bumababa ang discharge niya. Discharge PSI niya. So 10 PSI. So maganda ang pangitain to mga master. 1.28, okay. So unti-unti nang bumababa siya kasi unti-unti na rin nag-aayos yung bawat plate ng freezer niya. Okay? Mamaya titingnan natin yung mga plate niya mamaya sa loob. Okay, kukunan natin temperature yan mamaya. Okay? Okay mga kamaster, okay? So after na inobserbahan natin ng mga ilang oras, mga 4 na oras bago ko binalikan itong upright freezer na to na. Ito, okay? So ito na ang final reading na natin. After 4 hours na pag-obserba, ito. Wow, ang ganda ng reading niya. Okay, so ang discharge niya ay may nakukuha tayong 170. Okay, which is okay na okay yan ha. Talagang magandang superheat niya. And also ang suction niya is 4 PSI. 1348 1348 mga master ha. Okay to, mainit siya. Mainit na talagang mainit naman talaga to. Dapat talaga itong filter dryer na to ay mainit. Pag habang umandar ang refrigeration ay dapat mainit talaga itong filter. Okay, so maganda ang pagkaka-reprocess natin. Maganda ang pagkaka-vacuum natin. Wala siyang kabag, wala siyang hangin sa loob ng system. Okay? So okay na So okay, then may nakukuha tayo amperahe na 1.43. Yan yan ha. Okay, so okay, ito na, titignan natin to mga guys ha. Yun kita nyo naman titignan nyo naman kumikintab sa sobrang lamig ng suction line ang kintab di ba? Okay, maganda okay, so maganda siya maganda ang kanyang maganda kanyang pagkaka-modified from inverter to non-inverter na freezer. Kinabitan natin ang non-inverter na compressor. Dati to ay inverter freezer to So kinabitan na natin ang bagong brand new na non-inverter na compressor yan Brand new yan mga master. 1/4 horsepower yan. Mainit. Okay? So titignan natin ang loob Titignan natin loob. Wala nang cut-cut to. Ito meron tayong thermometer Ito. Tignan natin kung malamig. Yun, umuusok mga guys. So titignan natin temperature. Wow, negative 15. Okay, so sobrang lamig. Mas malamig pa sa Alaska. Okay, lamig kitang-kita naman Okay, negative 13. Okay. Okay, dito tayo ulit sa likod. So, okay na. So, pwede na to. So, pwede na natin to mga guys. I-final. Itong tubo na to, siyempre mahaba to. Pangit naman tignan. So, ipipinch off na natin to Ito pipinch off natin.
tatanggalin natin itong tubo na to na monitoring device sa discharge. Ito to. Ipipin shop natin yan. Okay? So, pa-final na natin to. Okay na, ito na mga kamaster, oh. Ito na yung final. Okay, so okay na, oh. Tingnan nyo, oh. Yung dating mahaba, ito yun, oh. Ito yung dating mahaba. Ayan, nakaganyan. So, pinutol ko na. So, ginamitan ko ng pins off. Ayan, oh, pins off. Ginamitan ko ng pins off. Tire, at ito, plies. So, okay na siya. So, umaandar na siya. So, pwede na siyang i-deliver sa may-ari. Okay? So, nakita nyo naman ang reading, ang ganda. Ang evaporator niya is negative 15. Ang discharge pressure niya ay 125 lang, ha. Biro mo, ang ganda, di ba? Ang suction niya ay 4 PSI. 1348 conversion to, conversion ng inverter from inverter to non-inverter na compressor. O, yan, o. Okay na. Okay ito na mga kamaster, ha. Sana meron kayong napulot na konting idea kay Master JM, okay? Lalong-lalo na sa mga baguhan dyan, okay? Okay na.